Nagaganon-ganon. Anyway guys, hi, what's up? My name is Seanwin and today, alikat pag-usapan natin ang naging sagot ni PBBM sa kanyang interview tungkol sa PIDEA Leaks. Actually, meron isang nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin siya about doon. There you go. So, meron yang isang reporter, no, sa isang, hindi ko alam kung ano tong event na to. But definitely, lumalabas dito na tinawanan lang ni PBBM nung siya ay tinanong. Harap daw ni Maricel Soriano sa Senate hearing. Parang binabanggit po nila na parang they're involved sa drug something. Kami ni Bulong 12 daw po, Mr. President. Contrived yun. Hindi ko alam guys kung ano yung mas worst na part. Yung si VP Sara na tuwing ini-interview hindi siya comfortable o ayaw niya sagutin yung tanong, nagsasabi siya ng no comment. Okay? Not unlike si PBBM. This is the second time that he was asked about yung kanyang pagkakalingkas sa drugs. The first one, nung almost after sabihin ni PRRD na siya ay isang drug user or bangag, no, that he's using coke or what. Okay? And doon, sinabi niya, he's not going to dignify that. And in retaliation, sinabi niya that PRRD is using fentanyl. Ngayon, nagtanong ang isang interviewer, again, about sa PIDEA Leaks. Diba? At sinabi ng interviewer or nung itong field reporter na to, minention yung pangalan ni Mariel Soriano. Pero siya, hindi niya ina-address si Maricel Soriano as Maricel. Somehow, binanggit niya yung pangalang Maria. Okay, kami ni Maria. He just laughed and walked away. He's not denying it and he's not confirming it. Diba? So in short, hindi niya nasagot. O ayaw niyang sagutin. Isa sa pwede kong i-share sa inyo, no? There was this discussion between us, students, at saka yung professor ko. Wala naman po akong professor na hindi abogado eh. Lahat po ng professor namin ay abogado. Sabi ng professor ko, para hindi ka magsinungaling, sabihin mo na lang, okay, para hindi ka magsinungaling pag ikaw yung tinanong, lalo na kung ikaw ay under oath. It's either sabihin mo wala kang naaalala, hindi mo maalala. Okay? In short, wala kang ide-deny at wala ka ring i-confirm. So yung strategy na yon, parang ganyan din yung ginagawa ni PBBM. Diba? Unlike kay VP Sara, even if nagsasabi siya ng no comment, eventually magre-release siya ng pahayag, no, to address issues na ipinupukol sa kanya. If you recall, there was even a pahayag na sinagot niya yung pagpapakalat na di umano siya daw ay may lalaki, dun daw ginamit yung 125 million na confidential fund, which is very funny. Kasi yung mga taong nagpakalat nun, no, pinagmukha lang nilang tanga at bobo ang mga sarili nila. Bakit ko sinabi yon? Una sa lahat, yung issue na yon ay nasa Supreme Court na. Question po ng mga tao yon. Diba? At inaisip ba nila na ultimo si PBBM pwedeng sumabit doon? Kung totoo man yon. Kasi galing yun sa pondo niya eh. In-approve niya yung pondo na yun. Na in-order niya ang DBM to release that fund. Oh, ang tanong, bakit hindi niya sinasagot? Ako nag-agree ako sa mga tao na dapat pag may mga ganitong issue, sinasagot, hindi iniiwan ng taong bayan hanging. Diba? May it be VP Sara or PBBM o kung sino man. They have to confirm or deny kung hindi totoo yung sinasabi. Diba? Madalas, pag ayaw sagutin, ang depensa sinisiraan. Unang-una,
tandaan yung mabuti guys, no? Itong mga taong to, binabayaran natin to eh. Okay? Binabayaran natin to. Tayo ang dahilan kung bakit yan nakaupo dyan. Binoto natin yung mga yan eh. At the same time, the reason why nag-govern yan, the reason why nakaupo pa yung mga yan, because dahil na lang din sa atin. At dahil din sa atin, kaya yung kumikita, kaya yung sumisweldo. So karapatan ng kahit sino man, Pilipino, ang questionin ng kahit sinong politiko. Diba? Pero it's very pathetic para sa akin. It's very pathetic if gagawa pa kayo ng ibang kwento out of the ordinary. Diba? Oh. Dito sa kwento na to ni PBBM, may nagtanong na sa kanya directly. Tapos yan lang isasagot niya. Do we even deserve that kind of answer? Natatawa ka lang. Bakit hindi mo kayang outright i-deny yung tukol sa PDEA leaks? Should we expect na tatanggapin mo yon or i-admit mo yon? Kahit na lang i-deny. 'Di ba? Yung gusto namin yung confirmation. Yung direct denial. Pero bakit hindi yun maibigay sa atin ni PBBM? Ito ba isang pag-atake sa kanya? Hindi. Isang observation? Yes. And there was even a time, guys, meron muna ako ipapanood sa inyo. Wait lang, ha. Hanapin natin yan. Ito guys, panoorin natin to. Tapos may sasabihin ko, kwento ako tungkol dito. Hindi ko kayo sabi nag-overthink ha. Pero alam naman natin ang dahilan kung bakit hindi nahuli si Ngiwi kasama yung artista dun sa kondo. Dahil may malaking politiko na humahawak dito. Time travel tayo sa panahon ni Pinoy. Alam niyo bang si Jesse Robredo iniimbestigahan ng koneksyon ng Malacanang, PNP at droga? Tama ka sa narinig mo, iniimbestigahan niya yung droga. Nakonektado pala ang Malacanang at PNP. Tapos yun nga, sumabog nga yung balita na namatay pala si Jesse sa plane crash. So hanggang ngayon, meron pa rin mga taong kumu-question dito. Paano mamamatay yung tao sa lunod? Marunong lumangoy yan. Isang araw lang, mabalitaang namatay na si Jesse Robredo. Pinasok yung kondo nito. Tama, pinasok ni DILG Yusek Puno yung condominium ng dating DILG secretary. Ang araw bago mamatay ito. Magtataka ka na lang talaga. Bakit hindi hinintay si Leni Robredo na siya magbukas? May persahang pinasok. Kung tama nga si PRRD. Papasok na. Ito guys, there was even a story before. Okay. Nag-surface lang to noong panahon ng eleksyon. Yung kwento was about nagkausap di umano etong si Pinoy at saka si Jesse Robredo about sa narco-list na ginagawa nito ni Jesse Robredo. Sa pag-uusap daw ng dalawa, ang sabi sa kanya ni Pinoy, medyo lumaylo ka muna. Dahil mabibigat yung mga tao, pangalan dyan sa listahan mo. Okay? I think itong listahan na to, itong libro na to, ito yung hinahanap ng mga to. Diba? Ito yung hinahanap ng mga to. Dahil ayon kay Pinoy, doon sa listahan, may mga pangalan din di umano ng mga empleyado ng Malacanang. Ngayon, lumabas ang PDEA leaks. Ayon kay Morales, kaya hindi daw natuloy yung operation na yon dahil inutos daw o hinarang ng tagaloob, taga-taas. And he made mention of Ochoa. At that time, if I'm not mistaken, Ochoa is the executive secretary of Pinoy. Tama ba? Double check natin. Okay. Ochoa executive siya nga, diba? Former executive secretary, okay, a Filipino lawyer
And, ayun. Di Pinoy nga. So, si Ochoa, ka-partner din ni F.L. Lisa sa kanilang law firm. Then, kailangan po bang sundan? Nakita niyo yung takbo ng kwento. Ayon kay Pinoy, ayon sa kwento, sabi daw ni Pinoy kay Jessie Robredo, okay, magpahinga ka muna, magpalamig ka muna. Dahil yung laman ng iyong narcolis, mabibigat na tao. At yung iba dyan, nagtatrabaho sa loob ng Malacanang. Ngayon, dun sa sinabi na yon, based dun sa kwento na yon, ipasok natin ngayon itong sinabi ni Morales. Na ang nagpa-stop daw ng operation ay taga Malacanang. Sino? He made mention, if I'm not mistaken, he made mention of Ochoa. I feel bad for Ninoy. Okay? I feel bad for Ninoy. Bakit? Kasi I don't think he deserved that kind of, pagtatraidor. Kung totoo man lahat to, kung dudugtungin natin yung mga kwento, kahit ako hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na it was an accident. Imagine niyo nung nag-crash yung plane ni Jessie Robredo, may nabuhay, may buhay. Sino ang buhay? Yung bodyguard. Ang trabaho mo bilang bodyguard is to make sure na ang amo mo ay buhay. Di bali nang ikaw ang matodas, wag lang yung amo mo. May nagsasabi din guys, no? Even before daw mag-crash yung plane, patay na raw si Jessie Robredo. Samantalang, okay, ang daming kwento tungkol dyan sa naging pero sa lahat ng kwento narinig ko, walang naniniwala na si Jessie Robredo ay na-aksidente lang. Okay. The other question is, ano rin ang alam ni Jessie Robredo sa tinatrabaho ng asawa niya? Diba? Kung dudugtong-dugtongin mo nga guys, if it's just an accident, bakit ganyan kaaligagato mga to? The other question is, nasaan na yung listahan na yon? Nakay PRRD ba yun? Nakay PBBM ba yun ngayon? O nasa pangangalaga ng isang very trusted na person na hindi natin alam exactly kung sino. Maraming nagda-doubt sa PDEA leaks. You can doubt all you want. Pero hanggang ngayon, the fact na hindi kayang i-deny outright ni PBBM yung tungkol sa PDEA leaks, it will remain that people will believe na naging drug user siya. Naging or still, that we don't know if he's still using drugs. Diba? Yun ang hindi natin alam. Kaya hindi tama. Ako nag-a-agree ako dun sa mga tao na nagsasabing dapat ang mga politiko natin, regardless kung sino yan, whether si VP Sara yan, si PBBM yan, kung sino pa man. If there are, pressing issues about sa kanila, dapat outright, sinasagot nila yan. They can confirm, they can deny. Pero bakit hindi ma-deny ni PBBM yung tungkol sa kanyang pagkaka-involve sa drug use? Pag dininay niya ba yan at napatunayan na siya ay nagsisinungaling, can that admission be an impeachable offense dahil sa wala ng tiwala ang taong bayan sa iyo? Na in our face, nagsinungaling ka? Kung halimbawa naman ang mangyayari, umamin siya. So, anong mangyayari? May impeach pa rin ba siya kung sakali?
Kung halimbawa man, hypothetically, hanggang ngayon gumagamit siya ng drugs. Impeachable offense ba yun? Pwede ba siyang ma-impeach? Dahil hanggang ngayon gumagamit siya ng drugs? Paano kung umamin siya at sabihin niya na maybe when I was younger, I was using drugs. Maybe because I was, pero 2012, anong ginagawa mo ng 2012? You were a senator. Diba? Isa kang senador noong 2012. Paano yung between 2016 to 2022? Nagda-drugs pa rin siya. Maraming haka-haka. Kaya alam nyo, ako, nag-aantay lang ako ng mga tamang impormasyon na pag pinagtagpi-tagpi ko, para sa akin, it should make sense eh. In this regard, this one is making a lot of sense. Diba? Yung kwento ng mga taong nakakaalam sa storya na nangyari noong panahon ni Pinoy, idinugtong ko sa mga sinabi ni Morales. Then even itong report na to. Sige nga guys. Kung kayo tatanungin ko ng pagkakaintindi nyo dyan. We deserve an answer from PBBM. Whether it's an affirmative or a negative. We deserve an answer. Tayo nagluklok sa kanya dyan. Tayo nagpapasweldo sa kanya dyan. This is why we deserve an affirmative answer. Whether or not he used to use drugs. Or if he's still using drugs. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts ninyo. Huwag nyo ako atakin, pinag-uusapan lang natin yung naging sagot ni PBBM. There's no need to ad hoc. Diba? Because ako personally, I don't wanna be disrespectful. Ayoko ma-develop yun. Na-develop na nga sa akin yung pagmumuray. Dahil sa kakakontent ko sa politics eh. Ayoko na madagdagan pa yun ng hindi magandang ugali na nakukuha ko at napupunta. Diba? Anyway guys, I wish you a great day.